Umaga sa inyong lahat. Okay, hindi ko malaman kung bakasyon yung ginawa ko. Dahil talaga pong araw-araw po ay actually hindi naman po bakasyon. Actually dito po ay, kaya po uwi ay nagkaroon po tayo ng second Jesus Festival Conference ng Door of the Harvest. At ito po ay bibinanap sa Tarlac. And alam ko marami nanonood sa atin ngayon sa Pilipinas. Kaya binabati ko yung mga kaibigan natin sa mga kapatiran natin sa Pilipinas ngayon. And today talaga pong purihin po ang Diyos dahil namiss ko kayong lahat. And naniniwala ako talagang may gagawin ng Panginoon ngayon. Amen? Alam po ninyo, ngayong umaga nito gusto ko lang unawain natin na meron akong isang bagay na naniniwala ako madalas na overlook ng maraming mga Kristiyano. Kaya parati ang Kristiyano ay talunan. Hindi mo magamit. Okay? Hindi mo magamit kung ano ka talaga ngayon. Kasi sabi ng Biblia, malinaw po ang sabi niya, kabisado natin na ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano sabi niya? Therefore, if anyone being Christ is a new creation. Okay? The old has gone and the new has come. Madalas itong binabanggit ng maraming mga Kristiyano. Parati nila, kabisado nila itong verse ito. But you don't know what really means to be a new creation of our Lord Jesus Christ. That's why mga kapatid ko, okay, gusto ko maunawaan natin pagka sinabi, if anyone being Christ is a new creation, it means many things na nangyari sa buhay mo. At itong gusto ko maunawaan natin, unless ang mga Kristiyano ay hindi nila maunawa ang mabuti kung ano nangyari, what took place when you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, and what is taking place every day as you live in your Christian life. You are, sabi ng salita ng Diyos, you are the oldest gone, and then it means that you have already abandoned your old self. Anything that is not from Christ, God has already removed it from you. Importante itong maunawaan natin mga kapatid ko. Pagka sinabi mong I am a new creation, okay, kung ano man yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo noon, hindi na ikaw yun. Pues, hindi na ikaw yun. You are now stopping to accept what people are telling you about. Kung sinasabi na ganito ka, ganyan ka, weakling ka, mahina ka, ganito ka, ganyan ka, I mean, you're now going to stop accepting all those words. You know why? Because you're a new creation. What is important here, you're now beginning to believe what God is telling you about. Kung sinabi ng Diyos, you're a new creation, it means na hindi ka na yung dating ikaw. Maaaring may mga bagay na hindi pa nababago sa buhay mo, pero it doesn't mean na ikaw pa rin yun. Because if you believe kung ikaw pa rin yun, you're not believing what the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ng salita ng Diyos, you're a new creation, but you still believe that I'm still in my old self. No. Please. Pagka sinabing you're a new creation, okay, ay ibig sabihin nun, maraming bagay ang inalis ng Panginoon sa iyo at mayroong bagay na inilagay ang Panginoon sa iyo. Yun yung bakit sinasabi ko ngayon sa inyo ngayon, mga kapatid ko. Ito'y importante sa lahat ng mga Kristiyano. Importante ito sa iyo, sa pamumuhay mo ngayon. Okay? Bakit ko sinasabi sa inyo? If you do not know who you are, then you are vulnerable. Ibig sabihin, kapag hindi mo kilala kung sino ka kay Kristo, ang ibig sabihin nito, maniniwala ka na lang sa sabi-sabi ng iba. Kasi hindi mo kilala kung sino yung sarili mo. I remember nakapanood ako ng pelikula na isang araw biglang nagkaroon ng aksidente. Nung siya nagbukas uli ng kanyang mata, hindi na nakilala kung sino siya. Okay, sa pelikula niya. So, pinagtanong-tanong niya kung sino talaga siya. And it was really hard for him to know hindi niya kilala kanyang sarili, hindi niya alam na may asawa ba siya, may pamilya ba siyang naiwan, or napakahirap ng ano. At kung ano na lang isabihin sa kanya yung babae na tawag dito na nakasama niya, sabi ako yung asawa mo, pero hindi pala niya yung asawa niya. Because if you do not know who you are, you will start to believe what other people will tell you. Nakuha niyo ibig sabihin dito? At ito maraming problema sa mga Kristiyano ngayon. Dahil hindi niya kilala kung sino siya, naniniwala ngayon sila sa mga sabi-sabi na ikaw, ganito ka, ganyan ka. Now, you're beginning to accept
Kung ano yung sinasabi nila, tama po ba? Okay? Ngayon, araw na ito pag-uusapan natin. Importante kasi ang malaman mo kung sino ka, sapagkat kung alam mo kung sino ka kay Kristo, dito mo magagamit mabuti yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon sapagkat kilala mo yung sarili. Okay, you will now stop thinking about your weaknesses or other people's word against you. Ngayong araw na ito, titingnan natin kung sino ka talaga sa mata ng Diyos. Sandali kayo. Pinamagatan ko ang aking mensahe ngayon. Who are we in Christ? Okay. Sabi kanina sa binasa natin, anyone be in Christ, he is a new creation. Now, who are we really? Sino ka ba talaga? Okay? Tandaan po natin dito mga kapatid ko, kapag hindi natin kilala, ulitin ko, no? Kapag hindi napaka-importanting, may connection kasi, alam nyo yung blessing, yung power, may connection to sa pagiging ikaw. Sapagkat kung hindi mo kilala kung sino ka, hindi mo mararating yung full potential mo. Hindi mo alam na ikaw pala ay mayroong hawak na kapangyarihan, pero hindi mo magamit sapagkat akala mo hindi kapangyarihan yun. Okay? So pinag-uusapan po natin, who are we in Christ? Sino ka ba? Now, ang sabi po ng salita ng Diyos, I just took this is the New Literal Translation ng 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Yung first sentence lang ang kinuha ko. Sabi po rito, He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts. You are now identified in Christ. Your identity is no longer who do you think you are. Simula lang tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, everybody has changed. You know why? Alam na kung bakit nabago ka? Because God, when you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, God put the Holy Spirit in your hearts. And that's what matters. Kaya nag-iba ka sapagkat noon wala kang banal na espiritu sa iyong puso. Hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na sinasabi ng Diyos sa iyo because there's no power within you. Hindi mo pwedeng baguhin ang iyong sarili because there's no power. There's no divine power within you. Actually, nung Bible study namin kahapon, I was talking about divine powers, how God can develop your Christian character. Kahapon, we enjoyed our Bible study kahapon po, doon sa bahay ni Sister Mary. Now, you know, what matters is that the Holy Spirit is with you. If the Holy Spirit is with you, His divine power is with you. And without it, you can never go strong, you can never use the power of God. Pero ito nga po sinasabi ko ngayon sa inyo, because you are now in Christ, now that's what matters. Now, ulitin ko, may connection ang paggamit sa iyo ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon sa iyo, may connection yan. Depende yan kung gaano mo kakilala ang sarili mo ngayong ikaw ay na kay Kristo. Maraming mga Kristiyano ngayon ang hindi nila marating ang kanilang full potential because they do not know who they are. You know why? Because Satan is trying to wipe away our identity. He's trying to kumbaga somehow erase. He wants us to keep us to be of being us. Sabi ng Lord, ikaw ito, you're my son, you are precious. Pero anong nangyayari sa atin? Do you believe in that now? And nakakalungkot sa Christian world ngayon, mga kapatid ko, kung bakit maraming mga Kristiyanong ayaw magpagamit, kung bakit maraming mga Kristiyano ang nadidisable ng kaaway, is simply because Satan is winning the war in your life. Are you here, Christians? Okay, accept it or not, kung bakit minsan natatakot tayo, kung bakit minsan wala tayong, sabi nga sa salitang Hapon, gisin, or wala tayong self-confidence na gawin ang mga bagay na alam mo pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pero hindi mo magawa simply because you look at yourself not as God says who you are. You look at yourself as, ganito ako, ganyan ako. Satan will make you feel unworthy.
Satan will make you feel unable to walk under the power of God. There is what we call spiritual war going on sa buhay mo. Because nais ni Satanas na pigilan ka, na maggamit ka. Sabi ko nga kahapon sa Bible study, tandaan natin sa bawat isa sa atin may plano ng Panginoon. At minsan ang plano na yan, pagka pinakita sa iyo, just it will blow your mind away. Oh, Lord, kaya ko ba to? Yes. You know why? Because His divine power, His Holy Spirit is in your heart. Gusto kong bago kayo umalis dito sa gawain ngayon natin ngayong linggo, paglabas natin sa church, I want you to feel better. I want you to feel better. Hindi dahil pa I will flatter you with the word. No. I want you to feel better because this is who you are according to the Bible. Dahil ang tanong natin gusto sagutin dito, yung title ko is, who are we in Christ? If there is somebody here listening in this message, and you never accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, I will tell you, you're missing big things in this life. Kinakailangan kapatid, kung this is your first time at wala ka pang relasyon kay Kristo, mag-pledge ka na ng pananampalataya sa Kanya, and later on I can lead you in a prayer of acceptance. I can lead you at masasabi ko sa iyo, ito na ang umpisa ng magiging maganda at pagbabagong buhay. Ito na yung sinasabi ngayon kanina, sa binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, that anyone be in Christ is a new creation. Dito mo mararanasan ang totoong new creation. And sasabihin natin, ba't marami akong kilala ng born again pero walang pagbabago? Simply because these people do not know who they are in Christ. It means that Satan is winning the war in their lives. But today, nais kong mga taga-Lord of the Harvest will be able to know who they are, who you really are, what the Bible, hindi mo kayo maniwala sa ano, no? The reason why Satan is winning the war is simply because he's using so many instruments to use it against us. Okay? Ano-ano yung mga bagay na ginagamit ni Satan sa atin? Marami. Okay? Unang-unang ginagamit niya para, alam po ninyo, para ma-discourage tayo. Okay? Ay, yung mga bagay-bagay, kunyari, yung mga opinion ng ibang mga tao sa iyo. Opinion ng iyong asawa, opinion ng kasama mo sa trabaho, opinion ng sadyo mo, opinion ng magulang mo, okay? Mga sasabihin ng talagang ikaw bobo ka, talagang ikaw ay mahina, talagang ikaw ay makupad, talagang ikaw ay ganito, ganyan. They will say just about all those mga negative things, putting all those negative thoughts in your mind. Ang akala mo hindi ka na-apektuhan. No, later on, you will accept it. Totoo pala, ganito ako. Ay, mabagal talaga. Ay, mahina ako. Ay, kasi nga, totoo sila dahil hindi nga ako nakapag-aral, kaya bobo nga ako. Ay, you will now begin, alam po ninyo yung sinasabi nila? Ang akala nyo walang effect sa iyo yan? Meron. Satan will use all those opinions of others to mold you what you are not really are in the eyes of God. You are something, sabi ng salita ng Diyos, but dahil nakikinig tayo sa sinasabi ng mga tao, now you're beginning to mold yourself doon sa mga sinasabi na. Ano pa sinasabi nila? Ano pang ginagamit ni Satanas ng instrumento? Ginagamit na instrumento ni Satanas para manalo siya sa atin, para ma-wipe away niya yung identity mo kay Kristo. Ginagamit din niya yung mga bad circumstances. Minsan, iniwan ka ng iyong minamahal. You feel rejected. At sasabihin mo, kasi ganito ako. Kasi ganyan ako. Minsan namatayan ka ng mahal mo sa buhay. Minsan nangyayari, nagkakaroon ka ng sama ng loob sa Diyos. Ganito pala si Lord. Siguro kasi hindi naman ako mahalaga sa Kanya. Siguro mas mabuti pa sila ganito, sila ganyan. You begin to compare yourself and you know that you are not precious. Just as, hala ko ba? Mahal ako ng Diyos. Naintindihan nyo ngayon? Satan is winning the war. He is trying to wipe away who you are in Christ. Hindi lang niya ginagamit ang sabi ng salita ng mga tao, opinion ng mga tao, yung mga bad circumstances, ginagamit din niya yung mga ginagamit din niya ang media sa atin.
Okay? Ano sinasabi ng media? Para maalis tayo doon sa imahe ni Kristo na tayo nga ay ganito. Ang gagawin ng media sa atin pag nagbabasa tayo ng ano, sasabihin ng media, oh, hindi ka na in, luma ka na pagka hindi ganito ang ginagawa mo. Pagka hindi mo inayos yung ng ganitong damit, losyang ka na, Maria Clara ka na. So you have to do what the world is doing. You have to do their ways. You have to buy what they are buying. You have to say what they are saying. Hello? Now, just to sway us away, just to wipe away who you are in Christ, He will use the media para makalimutan natin kung sino talaga tayo kay Kristo. And also, ginagamit ng instrumento ng Diablo ay mismong yung mga salita ng Diablo sa atin. Yung ganyang ginagawa mo, naku, hindi ka accepted kay Lord. Kaya kinakailangan, you have to do more. Anong ginagawa ng mga tao? Okay, they will do more para maano nila si God, para somehow makuha nila yung mata o simpatya ng Diyos. Pero hindi naman gano'n na sinasabi ng Diyos. Okay, Satan will try to say something to tempt you. Alam niyo, ang salita ng Diablo, pagka nagsalita siya at narinig mo, that is what we call temptation. Pero kapag ang Diyos nagsalita sa iyo, at that is what we call revelation. Okay? Kaya magkaiba ang salita ng Diyos at salita ng kalaban, ng Diablo. Okay? Satan will always open his mouth to tempt you, to sway you away from God's will, to wipe away, okay, your true identity in Christ, to make you believe that, alam mo, ikaw ito, hindi ikaw ito. Huwag mo paniwalaan, sinasabi ng Diyos ay, ikaw ito, by using all those 4 things na sinabi ko sa inyo ngayon. Circumstances, usually, you feel bad. Nagkakaroon tayo ng self-pity sa ating mga sarili because of the circumstances. Nakakalimutan mo na, no. Hindi pa tapos ang laban. God will provide. God will make you the head and not the tail. You are an overcomer. In Christ, everything is possible. And all of those promises. But we will forget that simply because we are overwhelmed of what we're going through in this life. Bad circumstances, opinions of others, at binuksan mo ang media, nakaka-discourage, and even yung salita ng Diablo, naririnig natin. Ang masakit, napakinggan natin at pinapakinggan natin ang lahat nito, pero hindi natin pinapakinggan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. That's why ngayon, ginawa ko itong mensahe ito para maunawaan mo sino ka ba talaga kay Kristo. Now, madalas yung naririnig ngayon sa akin sa mensahe ko ito yung word na in Christ, in Christ. Anyone be in Christ is a new. You know what? To define a Christian or a follower of Christ during the New Testament. Pakinggan nyo to. Okay? Hindi tinatawag, 2 beses lang ginamit yung word na Christians sa New Testament. Actually, mga kapatid ko, kapag tinawag kang follower o disipulo ni Kristo, mas ginagamit nila yung word na in Christ instead of Christian. Did you know that there are at least 140 times ginamit yung in Christ to define who is a follower of Christ? Pagka sinabing you are in Christ, ibig sabihin you are a follower of Christ. Okay? Now, sa Biblia marami, 140. And 35 of these verses defines sino ba tayo kay Kristo. So anyone who is in Christ, ano ba ang kalagayan natin? Ano ka ba sa mata ng Diyos? Ano ba tayo according to the Bible? Ito pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko lumabas ka rito, taglay-taglay mo yung katangian mo yun, at aware ka na may katangian ka. Okay? Katulad ng sabi ko kanina, ang maraming mga Kristiyano, ang hindi nila kilala kung sino sila. Mayroon tayong tinatawag na, I would call, identity crisis. Okay? May identity crisis tayo. Hindi natin alam kung sino tayo.
That's why today, titingnan natin ang Biblia sapagkat ang ating mensahe ay makikita sa sulat ni Pedro. Okay? Tandaan natin, hindi tayo kukuha at hindi natin i-accept kung sino tayo sa sinasabi ng media, sa sinasabi ng tao, kahit ng mga magulang natin, kamag-anak natin, sadyo natin. Okay? Hindi tayo maniniwala sa ginaganon sa atin ni Satanas. At hindi tayo dapat magpadala sa mga bad circumstances na dinadaanan natin. Sapagkat regardless kung ano man ang sinasabi ng tao, ano man ang dinadaanan mo ngayon, ang importante, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa akin. Okay? Now, the first thing that you must remember, your identity is this. Now, basahin mo na natin. This is my scriptural text for today. Okay? It is found in 1 Peter chapter 2. We're going to read two verses, only two verses, verse 9 and verse 10. Two verses, and yet marami nang sinabi kagad dito si Pedro tungkol sa pagkatao o sa personalidad o tungkol sa identity, sa bagong identity ng mga mayroon ng Kristo sa kanilang puso. For those who are in Christ. Ito daw po tayo, sabi ni Pedro. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who calls you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. This is who you are, my friends, and all those people listening in the Ustream. Gusto ko maunawaan po, sabi ng Biblia, you are a chosen people. You're not just a chosen people, you are a royal priesthood. You're not only a royal priesthood, you are a holy nation. You're not just that, you are people belonging to God. When you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, you now become one of the family. You belong to Christ. You belong to God. Sabi kong gano'n, dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay mo, you now become the people of God. Those people who have received mercy. Now, explain ko mabuti sa inyo to because minsan hindi natin alam kung ano ito eh. Okay? Now, the first thing, there are 5 things, okay, na nakita natin dito. The first thing na dapat nating maunawaan, ngayong ikaw ay mananampalataya na. I'm talking to those Christians. I'm talking to those who have already accepted Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Again, if you do not have Christ in you yet, I would suggest, ngayon pa lamang mag-decide ka na pag bago matapos ang gawain ito, natanggapin mo si Yesu Cristo sa iyong buhay. Hindi mo pagsisisihan. Sapagkat pakinggan mo mabuti kapatid kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa mga Kristiyanong may Kristo sa puso. Ito ang ginawa ni Kristo sa buhay nila. At kung di mo naunawaan ito, kinakailangan mong pakinggan mabuti ang mensahe ito. Sabi ng salita ng Diyos, as Christian, who are we? We are elected by God. Sabihin mo, I am elected by God. Now, paano yung ibig sabihin na I am elected by God? Kung kailan lang last week, katatapos lang ng election sa Pilipinas. Okay? Alam natin yung election. Okay? Maintindihan po natin si now President-elect Rodrigo Duterte, okay, was just a mere local government official, mayor ng Davao, right? Now, since he was elected from being a mayor, he was chosen. The word election is also the word chosen. Okay? Pinili natin siya, tayong mga Pilipino, na bumoto. Pinili natin siya para maging presidente. Kaya itong sabi sa kanina, sa verse natin pinasa kanina, sa Peter, but you are a chosen people. You're not only, nung tinanggap mo si Kristo mga kapatid ko, you are now elected by God. You are chosen. Okay? Hindi ka basta-basta ngayon, basta tao lamang. You are chosen by God. I mean, kung ikaw ay namimili at bibili ka ng kamatis, hindi ka pipili ng namimili ka, ginaganon-ganon mo. At hindi lahat yung bibilin mo. Bibilin mo lang yung gusto mo at yung napili mo. Hindi lahat kukunin mo. Tama po ba? Ganon din ang Panginoon. Maraming mga tao rito, maraming mga Pilipino rito sa Japan, marami rin mga Hapon dito sa Japan. But I want you to know, when you accepted Jesus Christ as your personal Savior, Lord, ang sabi niya, you do not
choose me, but I choose you. When you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, don't think na tayo ang pumili kay Lord. No, 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 no. When you accepted Jesus Christ, you must remember that it is God who chose you. Okay? Now, malinaw kung sabi ng salita ng Diyos dito. When you accepted Jesus Christ, pinili ka niya. You are chosen. Meaning to say, kapag ikaw ay elected na ng Panginoon, ang ibig sabihin nito mga kapatid, that God has you in His mind. Ikaw yun. Nung ikaw ay bumoto kay Duterte, bago mo pa lamang hawakan yung COC, bago mo palang hawakan yung iyong ballpen o lapis, ang nasa utak mo na, alam mo na kung sino iboboto mo. Tama po ba? Okay? Yung iba nga, okay? Malayo pa ang botohan, nakikipagdakdakan na sa FB. Tama po ba? Okay? Because it's already there. You have already chosen your president. You have already chosen who you want to elect. And you know what? That's the same. Kaya sinabing you are chosen people. Gusto ko maunawaan natin that you are chosen. Bakit? Pakinggan nyo mabuti kung bakit ko sinasabi sa ito. I want you to feel good about yourself. Importante ka sa Diyos. Before He created heaven and earth, ikaw na ang nasa isip ng Diyos. Nung nilalang niya ang karagatan at nilagyan niya ng mga isda, ikaw ang nasa isip ng Diyos. Isang araw ang mga tao ay kakain ng isda at sila ay mangingisda. Nung kanyang ginawa ang bundok at nilagyan niya ng mga puno, ang iniisip ng Diyos ay ikaw. Isang araw kakain sila ng mga bungang kahoy at sila ay papanik sa mga puno. Sila ay mag-hiking sa mga bundok. Nung ginawa ng Diyos ang mga animals, anong nasa isip ng Diyos? Isang araw kakain sila ng mga masasarap na kahoy. Hindi yung ginawa ng Diyos para kanino? Wala. Ang ginawa ng Diyos yung para sa iyo. Okay? Kanina po sabi na sa Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us in Him before the creation of the world. Okay? To be holy and blameless in the sight by His love. Friends, I'm telling you, you're chosen. Hindi aksidente ang pagtanggap mo kay Kristo. At sa mga bago ngayon, at sa mga nakikinig sa Ustream, hindi aksidenteng nakikinig ka ngayon ng mensaheng ito, hindi aksidenteng nandito ka ngayon sa church na ito, hindi basta lang na napagbigyan mo yung kaibigan mo dahil kinukulit ka ngayon kaya pinagbigyan mo ngayon. Hindi aksidente, walang aksidente sa Diyos, sapagkat pinili ka niya. Nasa sayo ngayon kung tatanggapin mo ang kanyang pagpili o hindi. If you want to get elected, you will just open up your heart and say, God, ikaw yung matagal ko nang hinahanap sa buhay ko. At para doon sa mga taong you feel down and wala kang self-confidence. Okay? Dahil sa mga narinig mo sa sinabi sa iyo noon, dahil sa nangyayari at nararanasan mo ngayon sa buhay na ito, dahil sa sinasabi ng diablo sa iyo, dahil sa nababasa mo sa media na kumpara mo yung buhay mo sa mga nakikita mo sa media, ikaw ay nandoon sa pinakailalim. No, sabihin ko po sa inyo, you're not that person. Because you are chosen. They are not chosen. You are chosen. It is you na nasa utak ng Diyos. Nung ginawa pa lamang niya, sabi, He chose us in Him. There's the word in Him, in Christ. Before the creation of the world. That's the first thing that you must know. The second thing that you must know, na pinipilit na i-wipe out ng diablo sa buhay mo, you're not just only elected by God, but you are what? Okay? You are special to God. Sabihin mo, I am special. Kita mo? Sabihin mo lang, I am special, hindi mo masabi masyado. You see? That's how Satan is winning the game in your life. You don't feel that you're special. Okay, sabihin mo, I'm special. Medyo nagkakaroon na kayo ng confidence. Okay? Medyo nagkakaroon na kayo ng confidence. You know what? Bakit ko sinabi sa'yo special ka? Kasi binasa natin sa ating teksto,
Ang sabi niya ron, that we are a holy nation, people belonging to God. The reason why you're special is because God made you holy. Ang ibig sabihin ng holy, mga kapatid ko, ay simple lang. Hindi ito yung iniisip ninyong pagka-holy ay nakaganyan na ang kamay at may halo dito sa taas. Hindi rin ang holy ay yung patay ka na sa kakanilagyan ng rebulto. No, that's not the holy na sinasabi ng Biblia. Ang ibig sabihin ng holy sa wikang Griego is sanctified, meaning to say, you are different from others. Okay? You're different from others. For example, tagagawa lang ako tagagawa lang ako ng pinggan. Magawa ako ng pinggan. Okay? At dumating yung hari. Okay, hari kunyari ng Japan, yung emperor ng Japan. Gusto pinagagawaan namin ng pinggan. Okay, iba-iba yung style ng ginagawa naming pinggan. Okay, all of a sudden yung hari pinili niya isa sa mga pinggan na ginagawa namin doon sa aming factory. Okay, at ang sabi ng hari, ito ang gusto kong style. At simula ngayon, itong pinggan ito ang gagamitin ko sa tuwing tanghalian. Now, simula nung siya pinili ng emperor, okay, ng Japan, nangyari ngayon, yung pinggan na yun ay hindi, bagamat kagaya siya ng mga pinggan ginagawa namin sa pabrika, naging special yung pinggan na yun. You know why? Because yung pinggan na yun, ang pumili yung emperor ng Japan. Bagamat pareho lang siya ng ginagawa namin, bakit nagkaiba? Bakit na-sanctified? Bakit, ang ibig kasi sabihin ng holy is, ikaw yung, kumbaga you are separated. Yung ibig sabihin ng separated. That's sanctified. Separated from others. Sa salitang Hapon, tokubetsu. Special. Okay? Kaya ka naging special simply because, well, you are chosen by a different, it depends on the owner. Maaring pareho lang kami nung emperor na binili. Yun din yung pangtanghalian kong pinggan dahil doon ako nagtatrabaho. Pareho lang kami. Pero iba yung sa kanya, iba yung sa akin. Depende sa nagmamay-ari. Hindi na yung sinasabi ko. The reason why you became special is because of the owner. Example, okay? Meron akong polo. Okay? Sabi ko, hindi na kasya, tumaba na ako. So ilalagay ko na lang sa, tawag dito, ibebenta ko kunyari sa internet. Lalagay ko sa auction, sa ano. Tapos ang nakasabay ko, yung polo ni Kobe Bryant. Pareho lang kami ng polo, mas luma pa nga yung polo niya. Pero sa palagay ninyo, alin ang mas pipiliin ng tao, alin ang mas mataas ang bidding? Foreign pastor, ano ba yan? Kita ko na yung tagal-talim. Kobe Bryant? Kahit malaki sa akin, Kobe Bryant siya eh. Iba ang presyo, iba ang tingin ng tao. You know what? What makes it special? It's not because of the polo. It's because of the owner. Now you became special. Listen to me. You became special because the people that accepted Him now belongs to God. You belong. The reason why you're special is you belong to God. Something special. Iba ka sa kanila. Maybe these people are looking down on you, but God is not looking down on you. You're special. You belong to Him. You are holy. Hallelujah. Gusto ko intindihin natin ito sapagkat minsan masyado na tayong namomolde, masyado tayong naniniwala sa mga kasinungalingan na inilalagay ni Satanas sa ating mga isipan. But ang sabi ng salita ng Diyos, you are something special to me because you belong to me. I am the owner. That's why you become special. You become holy. Ito rin gusto ko makita natin bilang mga anak ng Diyos.
You become special not only because of the owner, you become special because we have a father. Okay? Bakit niya sinabing we have a father? Tingnan po ninyo, Deuteronomy. In Deuteronomy 7:6, for you are people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. You're special. Because you're treasured. You have a special value in the eyes of God. Tandaan natin, ang presyo ay tumataas sa isang bidding o sa auction. Ewan ko kung nakasama na kayo sa auction. Depende doon sa may gusto sa iyo. Napiling ka. Kahit ito ay sasabihin natin, pangkaraniwan at ordinaryo ng bagay. Bakit ang mahal? Okay? Kasi ganun kagusto ng mga taong kunin nyo kayo pataasan kasi ganun nila gustong makuha. For them, it's something special. Maaring sa iyo, hindi special doon. Ganon din tayo sa Panginoon. Maaring sa iba, hindi ka special. Maaring sa iba, you are being rejected. Maaring sa iba, people are putting you down. But no. What matters is who you are in the eyes of God. Okay? Our God the Father considers you special. You are a treasured possession. Imagine, mayroon tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi nga, yung mga maliliit na bagay, yung mga ibon nga na wala namang silbi. Hindi naman niya inaangking anak eh. Hindi naman sinasabi yung special eh. Inaalagaan niya eh. Diba? Inaalagaan niya. Look, ano sabi ng Book of Luke 12:24? Sabi niya, consider the ravens. They do not sow or reap, have no storeroom or barn. Ibig sabihin, hindi naman niya pinapakinabangan, hindi naman nananalangin, wala namang bagay na plano ang Diyos sa kanila. Yet God feeds them. How much more valuable you are than birds. So don't ever think that you're nothing. Pwede ba? Huwag niyong isipin, huwag kayong mag-self-pity sa sarili ninyo. Pwede ba? Huwag niyong isipin that you're a loser. Don't think that your life is junk. You're a garbage. Don't believe the lies of the enemy. Because the Word of God says, you are special. You are His treasured possession. Sabihin mo muli, I am special. You see? Maaring nandito ka ngayon, umiiyak ka ngayon. It doesn't mean na ikaw ay habang buhay iiyak ka. Hindi pa tapos ang laban, kapatid. Hindi ibig sabihin nun, you're a failure. Ibig sabihin nun, habang buhay kang failure. Sapagat ang Diyos ay magpro-provide sa iyo ng tagumpay. Because you know what? You're special. Sabihin mo nga sa katabi mo, you're special. Yeah. Pinatuloy niya, mga kapatid ko. God will take care of you. And the last thing that I want you to know, friends, listen to me. This is very important. Kaya ka special, mga kapatid ko, because of the price that Christ paid for you, for your sin. Because of the price. Alam mo ba na ang presyo mo over the top price? Overpriced tayo na binayaran ni Lord. Wow. Ayaw nyo maniwala. Ano sabi ng salita ng Diyos? Okay? 1 Corinthians 7, verse 23. You have been bought and paid for by Christ. By what? So you belong to Him. Be free now from all these earthly prides and fears. You have been bought with a price. Anong price ito? Buhay ng mismo lumalang ng langit at lupa. Ibinuwis niya, ibinigay niya ang kanyang buhay, nagsakripisyo siya para lang sa kasalanan mo at kasalanan ko. Isn't that overpriced? That's overpriced because before, ang kasalanan ng tao ay depende. Kung konti lang ang kasalanan mo, mga ibong maliliit. Kapag medyo malaki, medyo tupa. Pagka sobrang laki, mga toro.
And that's true. 羊の代わり。 That's true. だったら本当に大きな。 Ang gusto ko intindihin natin dito mga kapatid ko, okay? Before, その罪はイエス・キリストが払った。 ang kasalanan, it was only covered according to Book of Psalms 23. It was only, today, praise be to God, our sin, because of what Christ had done, our sin was totally removed from us. It was not possible before, but it became possible when Jesus Christ paid the price for you and for me. You are special. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, you're special. It feels good. Hallelujah. Lalabas tayo rito ngayong araw na ito na you will feel good about it. When circumstances will come through you, it's very hard ngayon na si Satan ay paniwalain ka na ganito ka, ganyan ka, ganyan. No, because I know who I am in Christ. Special. I am elected, I am chosen. Itinaas na ako sa iba. Okay? Hindi lang doon. Pangatlo, sabi your third identity is we are dearly loved by God. Dinagdag ko yung dearly. Kasi importante ito. Kasi pagka sinabing dearly loved, may pagka-personal ang dating kaya dinagdag ko yung word na. Kasi alam ko na alam ninyo na you are loved by God. John 3:16. Alam natin yan. Kung bakit nilagyan ko yung you are dearly loved? Because there's something personal between you and God. When He loves us personally. That's why, kaya mo dapat tanggapin si Kristo personal, sapagkat He wants to deal with us in a personal way. Our God is a very intimate God. He do not deal with His people by group. Kaya huwag kayong maniwala na kung pumapasok kayo dito, lahat tayo, pag dumating ang Diyos, ang buong iglesia na ito, buong building na ito, ay sama-samang dadalhin. No. It doesn't work that way. Kaya huwag kayong maniwala sa mga katuruang ganun. Pagka ikaw ay pumasok dito sa aming iglesia, ikaw ay kasama sa sasakyan kung para rocket ship yung ating building. Kaya pinagaganda nila yung mga building nila para rocket ship na. Imagine that. God is a very personal God. He deals with us in a very personal way. He deals with your problem in an intimate way. That's why gusto kong maintindihan natin dito mga kapatid ko. He deals with us personally. That's why you are dearly loved. Doon sa binasa natin, kanina, St. Peter, sabi po ron, once you were not a people, but now you are people of God. Dati hindi naman tayo sabi, hindi naman tayo we do not belong to God. Ibig sabihin, pagka sinabing once you were not a people, ibig sabihin nun, dati walang saysay ang ating pagiging tao. Walang layunin. Sabi ko nga kahapon sa Bible study ko sa kinasitaan, dati ang buhay natin kay sira-sira. Okay? Sobrang sira-sira. Okay? Kahit saan na lang tayo. Kahit saan na lang tayo dalhin ng panahon at kung saan man tayo abutin ng antok. Okay? Kahit lalasing-lasing tayo, bahala na bukas, bahala na. Puro bahala na. Okay? Gusto ko hindi natin dito mga anak ng Diyos, no? Sabi ganyan dito ni Peter, once you were not a people. But when, because of Christ, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, Lord, because you are now elected, because you are special, because you are dearly loved, you now are the people. Dearly loved. So, kumain natin dito mga kapatid ko. Sa sitwasyon mo ngayon, hindi matitiis ng Diyos hindi ka tulungan. Hindi ka niya minahal sa bagay na ginawa mo. Hindi ka niya minahal dahil may na-attain kang accomplishment. Hindi ka niya minahal dahil nag-aral ka sa Bible school. Hindi ka niya minahal dahil ikaw ay nagbibigay ng Bible. He never loved us because of what we have done, but He loved us just as you are. 罪人のままで愛されてるんですね。私たちのままで愛されている。Wala siyang tinignan sa'yo.
Hindi dahil sa mga bagay na 私たちのアチーブメント、優れてること Sinabi ko, you are dearly loved. You know why? Kasi kahit na may kasalanan pa tayo, kahit na hindi pa tayo nakikipagbati sa まだ Kanya, 神様に和解されてない nananabik na 時、 siyang makipagrelasyon sa atin. 神様は関係したいんです。 That's love, my friend. 愛されてるんです。それは Ang tao, 神の愛です。 ayaw nating hindi bale, mauna muna siya. Sige, makikipagbati ako sa'yo, mauna muna siya. 心ですね。彼から Diba? But you know 和 what? 解されたら私 God は is 許すよ different. とか、コンディションがある。 Nasasabik na siya makipagrelasyon sa atin kahit na makasalanan. I mean, Romans chapter 5, listen to what the Word of God says. 5:8. But God commended His love towards us. Paano niya ipinakita yung love na ito? That in that, while we were yet sinners, Christ already died for us. Kahit na hindi ko tayo nakikipagbati sa Kanya, nasasabik na siya makipagrelasyon sa atin, kaya nauna na siyang mamatay para kung makikipagbati tayo sa Kanya, mamurawa ng mga tao. Aba, ang Diyos umabot sa akin. Aba, ang Diyos nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Nakakahiya naman. Di tanggapin ko na siya ngayon. Siya yung nag-initiate ng pagmamahal sa atin. Ito nga yung tinuturo ko sa leadership training class. Ang sabi ko, anong ginawa ng Lord sa atin? Nung kagalit pa niya tayo, siya yung una nagsabing, pati na 私た tayo. ちはまだ神様の敵の時 Siya yung una nagtaas, 神様の nagbigay ng kamay. 手から私たちに Ang gagawin mo na 和 lang 解し yun. ましょう。出したん Abutin です yung ね。 kamay niya. 私たちがやるべきはただその神様の手を Imagine that He initiated. なんていう拍手するだけですね。 Kaya nga po sabi niya sa 1 John chapter, 1 John, sabi gano'n na, He first loved us. We never loved, He first loved us. ヨハネに書いてるですね、神様は先に私たちは愛し Tingnan po natin dito. You're so て dearly た loved. んです。私たちじゃないです。 Huwag mong isipin hindi ka mahal ng Panginoon, nagkakamali ka. Yun ang sinasabi ng Diablo sa'yo. 思わないでください。それはサタン Yun ang sinasabi ng mga alam po ninyo, kahit yung mga naalala niyo yung preaching ko 2 weeks ago, mga kaibigan ni Job, walang silbi maglingkod sa Diyos. ジョブの自分の友達たちですね。 No. Sabi lang yan ng mga kaibigan mo. Sabi, opinion nila yan. That's their opinion, but that is not the fact. The fact is, God dearly loves you. 本当は神様は He loves 私たち you のこと、私たちのことは so 本 much 当に愛してる。 na hindi lang siya nasasabik na makapagrelasyon sa iyo. He loves you so much that He loves you just as He loved Jesus Christ. This blew my mind away. Wow. 愛してる。 Si Father God, mahal niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pero sabi na sa salita ng Diyos, He loves us just the same. The その intensity of 愛 love is と同 so じですね、私た the ちに same 対して。 for you and for me. あなたと私に Asan ka ba? 対しての神の愛は Pinag 全く po ninyo, 同じです。 Jesus Christ mismo po, ang nagsabi rito, sabi ng John 17:23. It was Jesus Christ who mentioned it. Sabi niya nun, I in them and you in me. 私たちが Sabi 彼 nga ら nun, におり、あなた may が they 私たちに be しますのは brought to complete unity to let the world know that you send me. Ito yung po niyo yung sumunod na words. で次ですね、また Have loved them even as you have loved me. 愛されたように彼らを The 愛 intensity of God's love ようが for you and for me でため is で so intense. 本当に強い、その愛情が強いです。 So never ever doubt. I mean, never ever doubt God's love for you. Especially if you know that you have Christ in your heart. 本当にイエス・キリストはここ Never ever doubt, my だ friends. から神の愛情は従わないです。 Because you're that special to Him. Tingnan po ninyo, 私たちは本当に you have 特別 loved です。 even as you have loved me. Wow. That love, my friend, is so high. That love is what we call the agape love. Okay? That kind of love is unconditional. That love has no if. That love has no because. Hindi niya sinasabing, I love you if you will do this. If you're gonna be like this. If you will accomplish this. I will love you because you are like this. Because you made this. Because you have accomplished this. No. This kind of love is so great and so high that it says, I love you, period. Walang I love you if. Walang I love you because. I love you, period. Walang kondisyon. That love
can be stable, その神の愛は本当にしっかりしてます。 mga kapatid ko. Ulitin ko, hindi ito ngayon mainit, tapos pagdating ng panahon malamig. Hindi yan pag-ibig ng tao. Hindi. God's love is so consistent and stable. Aasahan mo yan sa panahon ng masaya at sa panahon ng kalungkutan. Asahan mo, He will always be the same. For Jesus Christ will be the same yesterday, today, and forever. He is consistent and stable. You are dearly loved. Kung ano man yung dinadanas mo, sometimes you feel hopeless, sometimes you feel disappointed, sometimes, maaaring maramdaman natin yan, tao lang tayo. But umalis ka dyan. Always remind yourself that you are something special and you are dearly loved by God. Hindi ka niya pababayaan. He will not ever let you remain in that situation forever. And remember, okay? Remember this. Mayroon pang masigit na naghihintay sa'yo. Kahit hindi tayo naging ganun katagumpay dito sa mundo nito. But sigurado na, meron ka ng life insurance. Okay? That life insurance I'm telling you is that kahit tayo po ay wala rito sa mundong ito, it's just okay because I have a better life waiting for me. And I am pretty sure of that. Remember, ang po natin ng Diyos. Matthew chapter 16 verse 26. What can profit a man if he gains the best in this world? He will eventually lose his own soul. But praise be to God. Why? Sapagkat He has given us a life insurance. Hallelujah. Don't feel bad about yourself. Don't get disappointed, and do not believe what Satan is telling you about. Alam mo si Satanas, pinipigilan ka niya na marating mo yung full potential. He wants to paralyze you. Na kapag ka nag-uumpisa ka ng maghumakbang sa iyong pananampalataya, marami na dapat ilalagay sa Satanas, ibabatungan, hindi pa pwede yan, kasi ganito ka. O, di ba naalala mo nung araw? Hindi pa pwede yan, kasi naku, kung gagawin niya, papalpak ka, kasi ganito ka, ganyan ka. Pagka ginawa mo yan, alam mo, naku, gusto mo bang ikaw may criticize ka uli ng iba? Magiging marami. He will just inflict fears, inflict negative things, inflict, yung mga bagay na alam niyang mapipigil ka para maging ikaw. Mga anak ng Diyos, how I want to see every Lord of the Harvest here. Tandaan mo, it's not by might, not by power, but by the Spirit of God living in you. You have another, you have another identity in Christ. You're not just special, you're not dearly loved, only dearly loved. Sabi ng salita ng Diyos dito, we are totally free. We are totally free. And when I say we are totally free, it means that you are already forgiven totally. Ang sabi nung sa binasa natin sa ating teksto, once you were not a people, but now you have received mercy. Every people who receive Jesus Christ as their personal Savior and Lord is now what? Have now been forgiven. You have received mercy. Nakatanggap tayo ng awa. Nung tinanggap mo si Kristo, ang tinanggap mo ay awa niya. Okay? Ang tinanggap mo ay awa niya. Kaya nung pagka sinabing naawa siya sa atin, anong ibig sabihin nun? Tinanggap niya, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Ikaw, magpapatawad tayo bilang tao, at malalaman mo ikaw ay totoong nagpatawad kasi may naramdaman kang awa. Pag ano sabi, sorry na po, talagang hindi ko na po ulitin, sorry na po. Hindi mo pwedeng sabihin, galit ka pa, pinatatawad na kita!
Umalis ka na sa harapan ko. Hindi ka napatawa talaga, right? Ang totoong pagpapatawad is, nagkaroon ka muna, nalukot ang puso mo sa nakita mo sa kanya. Naawa ka. At nung naawa ka, doon mo sinabi, and now, sabi ng salita ng Diyos dito, when you accepted Jesus Christ as your personal Savior, what we have received is mercy. And when we receive mercy, it cleanses and wipe away every single sin na nakita niya ng panahon tayo ay sumuko at hindi nakakatawan sa akin. Every even an iota of sin, maliit na tundok ng kasalanan. Tinangkan niya. Ibig sabihin, He totally removed. Katulad na sabi ko sa inyo kanina, before our sin, the sin of man were only covered by the blood. But because of Christ's death on the cross, that sin was not only covered by the blood, it was washed away. It was removed. Alam mo kung bakit gusto ng Diyos na i-remove yun? Kasi He wants to look at us whenever tayo po ay lalapit sa Kanya. Gusto niyang makita niya tayong kalimutan niya yung ating mga kasalanan at makita niya, my precious child. Gusto niyang makita tayo as talagang malinis sa Kanyang harapan. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos. Okay. John chapter 1:29. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look!" Tingnan po niya sabi ni John the Beloved. Tingnan po niya how he defined Jesus. Look! The Lamb of God who takes away the sin of the world. He is the only one who can take the sin of the world. Ang futsong lamb, yung ordinaryong lamb, ang ordinaryong batang usa, can only cover man's sin during the Old Testament times. But the Lamb of God is something special because He set us totally free. Okay? Inalis ng lahat, even the curse. Yung mga curse na wala lahat yun. Ganong kalinis, ganong kaganda yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. That Satan ay alam niyang kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo nung tinanggap mo si Kristo sa iyong puso nung ikaw ay when you started to belong to Christ, nakita ni Satan, alam niyo, kaya si Satanas, kaya nga sinabing father of all lies, sasabihin lang niya sa inyo yung mga hindi totoo, paniniwalain ka niya, nang kasalanan ka pa rin. Alam mo kanina, nung tumanggap ka kay Kristo, umiiyak ka pa, nakataas na walang nangyari doon. Hindi ka pinatawad, wala kang buhay na walang hanggan. Huwag kang maniwala doon sa sinasabi ng pastor na yun. Huwag kang maniwala sa binanggit niya sa verse na yun. Hindi totoo yun. Satan will just say lies and lies and lies and lies. And nasa sayo, kaya nga sabi, you are saved by faith. Kinakailangan mo gamitin mo ngayon ang pananampalataya. Magtiwala ka na mayroong bagay na ginawa ang Diyos sa iyo. Doon mo makikita ang pagbabago unti-unti sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu nasa iyo ang siyang magpapabago sa iyo. Listen to me, people of God. Okay? Gusto ng Diyos, kaya siya namatay, malinis lahat. Everything. So when we look at you right now, okay, you're a different person. You are a new creation. Totally new. Hindi niya nakikita yung past mo. Because you already cleansed it. You removed it. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Hebrews 10:17. And their sins and iniquities I will remember no more. Hallelujah. I will remember it no more. Hindi na niya isusumbat sa iyo ang mga nagawa mo. Ang tao, isusumbat nila sa iyo yan. Ganito, ganyan ka. Si Satan, isusumbat niya sa iyo yan to make you feel guilty. But God, when He cleanses you, when He forgives you, He removes everything. And I say, I will remember it no more. I have forgotten what you have done in the past because you are cleansed. You are a new creation. You are new. Bago. Bago ka. You're not just luma at tapos nilinis ko.
ただの No. 汚れてる、そしてバゴが綺麗にしたじゃなくて、Nang pumapasok ba sa isipan ninyo sinasabi ko ngayon? Hindi kayong nilinis lang at nirecycle. 私たちはリサイクルな No, も no, no, の no, じゃ no, ない no, で no. す。本当 You're に new. 古いまま It's not my から word. リスペクトを受けた時 It's the word 新 of しいな the そうであり Bible. ます。 2 Corinthians 5:17. Anyone being Christ さっき is の a 私たち new クリストですね。誰でもクリストのうち bagong gawa, にある new そ creation. の人は新しい作られたもの。 You are that person, my friend. 古いものは過ぎ去って見よ You have 全 that て new が potential. 新しいになりました。それは私たちです。 Okay lang kahit wala kang pinag-aralan. Okay lang kung sinabi nilang bobo. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, gagamitin ko ang mga mangmang, sabi ng 1 Corinthians chapter 1. Gagamitin ko ang mga mangmang upang hiyain ko ang mga matatalino sa mundo ito. Pinatunayan niya na yan nang ang kunin niyang mga disipulo ay yung mga taong tinatawag na mangmang at mga iliderado. 使ってそして強いものは恥にさせる。 And what they have become. Even the disciples who were once only were fishermen. 弟子たちもですね、前はただの漁師だけじゃないですか、フィッシャーマンだけじゃないですか。 Power and the で wisdom も神様の聖霊様と神聖なand last but not the least, your final identity, my friend, is you are seated in a position of authority. You are sitting right now, my friend, in a seat of authority. You are having this kind of position, my friend. Doon sa binasa natin kanina, again, verse 9, okay, ng Peter. Sabi po ron, but you are a chosen people, a royal priest. You see, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Peter, you are a priest. Now again, ang akala natin dito, dahil tayo po ay lumaki sa Catholic country, iba yung tinaas na imahe na buong mindset sa atin pagka sinabing you're a priest. I can never be called a priest dahil babae ako. I can never be called a priest dahil hindi ako nagseminaryo. I can never be called a priest dahil hindi ako nakaabit ng puti. I can never be called a priest. But what about the word of Peter, whom they said, their first pope? This is the word of the first pope nila. Ang sabi nila, ang sabi ni Peter, you are a royal priest. You are a priest. Ano ba trabaho ng priest sa panahon nung sinabi ito ni Peter? Ito ang trabaho ng priest. Ang trabaho ng priest is to represent the people to God and to represent God to the people. Dahil wala na yung prophet nun eh. High priest na lang eh. Okay? So this high priest, okay, is the one representing the people to God. And he is now speaking to the people representing God. Okay? Siya yung middleman. Alright? And nga, sinabi dito ni Peter, you're a priest. Okay? Thank you very much, Father Mark Gundalian. Nandito po si Father Gundalian. Aming sumunawaan po natin dito mga kapatid ko. Okay? But we are all, okay, sabi ng salita dito, a priest. Now, anong trabaho ng priest? Tingnan niyo po ito. This is your work. Sa Acts chapter 26, anong ginawa ng mga priest during that time? Na sinabi ni Peter, yung mga anak ng Diyos, anong ginawa nila? Itong gagawin natin. Dahil we represent God to the people and we represent people to God. Sabi po rito, to open their eyes and turn them in from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sin, a place among those who are sanctified by faith in me. Sabi po rito mga kapatid ko, tayo daw po ay ang trabaho ng mga priests sa panahon during the Acts of the Apostles. Lahat ng mga Kristyano, itong kanilang mga trabaho ngayon, they are bringing those people, those blind spiritually, sabi nga, to open their eyes and turn them from darkness into light. Ano yun ang gagawin natin? What are
Sino itong mga mata na dapat nating tulungan mabuksan ang kanilang mga mata? Mga kaibigan mo ngayon, dalhin mo sila, sharean mo sila ng masalita ng Diyos. Okay? Bigyan mo ng panahon, abutin mo ang iyong mga kamag-anak, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan. Why? Because you are a priest. Now, you're not just only a priest. Ang sabi dito ni Peter, you're no ordinary priest, by the way. Because you are a royal priest. You are a royal. Now, that makes you possess some authority. Okay? May authority. You are now sitting in a authority. Because of what Christ has done in your life, you are no ordinary priest. Higit ka pa sa mga priest na nakikita mo ngayon because you are a royal priest. These people right now that I see, the way God looks at us right now, these are my royal priests. These are the people who will represent me to other people. These are the people who will pray for the people. Pray for me. Friends, that's who you are. That's how God looks at you. And God is expecting you to work as a priest. And you are a royal priesthood, meaning to say, you are sitting. Okay? Tingnan po ninyo. Okay? In Ephesians chapter 2:6. And God raised us up with Christ and seated us. Listen to me. This is the reason why you are no ordinary priest. And seated us. Okay? With Him, with Jesus, in the heavenly realms, in Jesus Christ. You're sitting with Jesus. Now listen to me. Itong gusto ko maunawaan nyo ngayon. I will give some short explanation in this. Before, nung ikaw ay pangkaraniwang tao pa lang at wala kang relasyon kay Kristo, as human, tayo po ay nasa ilalim ng anghel at ng mga demonyo. Meaning to say, higher creature ang mga angelic creature. Okay? Higher, nasa baba ang human being. But when you accepted Jesus Christ as personal Savior, and Christ said that through me you are all those who have faith, sabi ng Acts chapter John 1:12, sabi po that because of our faith in Jesus Christ, we now become what? Children of God. Now, when tinanggap mo si Kristo and you became a child of God, from being a human being, you became a child of God. Ito yung angelic creature. Nalagay tayo sa mas mataas kaysa sa mga angelic creature. You know why? Tingnan po ninyo yung sabi ng Ephesians chapter 2, that we are now already seated with Christ. It elevated you from being just a mere human being, but higher than the angelic creature, higher than the angel, and higher than Satan. That is the reason why, my friends, listen to me. Ito na yung key. That is the reason why ikaw bilang mga mananampalataya, even Satan, even the demons will bow down when you say, I cast you out in the name of Jesus. They will, by the command, because you are sitting in the authority, you will pray and the people will get healed. You will pray and those demonic spirits shall go out in the name of Jesus. You know why? Because they know your authority. Hindi ka dapat maniwala na kinakailangan si pastor, si leader. No, if you know that you are in Christ, you are seated. You are not just a priest, but you are a royal priesthood of God. You can pray and Satan will bow down in the name of Jesus because you are seated with Christ. When there is something going on sa buhay mo, you just pray and you just rebuke all those demonic spirits, all those evil thoughts na inilalagay ng diablo sa utak mo. I rebuke it in the name of Jesus. Friends, that's what you are in Christ. My friends, gusto ko maunawaan mo that you have it.
Do not doubt. Satan is just telling you, wala ka nun. But you see, alam ni Satanas that you are armed and dangerous. He just made you believe that no, you're not. Ang hawak mo ay hindi totoong baril na sumasabog. Ito ay baril-baril. Napaniwala ka sa mahabang panahon ni Satanas. Sabi niya, ang hawak mo'y baril-barilan at ang lalabas dyan ay tubig. Hindi yan totoong water gun yan. Matagal ng panahon na pinaniwalaan niyo. Now telling you that you are safe. Nakalis position. Seated in Christ. Today I want you to go out and proclaim who you are in Christ. Start believing Christ and stop believing the word of Satan. Tayo pong lahat ito. In Revelations chapter 5, I want you to notice. Revelations, sorry. Hindi ko pala nailagay ito. Sabi sa Revelation chapter 5 verse 9 and 10. Let me just read it to you. And they sang a new song. Sabi doon sa Revelations. Ito po yung huling bagay sa Apokalipsis. You are worthy to take the scroll and to open its seals because you were slain. And with your blood you purchased men for God, for every tribe and language and people and nation. And this is sinabi sa verse 10. You made them, these people na binayaran niya ng kanyang dugo, you made them to be a kingdom and priests to serve our Lord God. They will reign on earth. We will reign on earth, my friends. And the enemy, demons, you have them. I want you to exercise that power. Stop believing Satan and start to exercise and reach your full potential, my friend. There is power within you. There's a divine power. Let's all close our eyes. Now, kagaya ng sabi ko kanina habang nakapikit ang ating mga mata, kung meron dito ngayon, first time mong narinig ito, at sinasabi mo ngayon sa iyong sarili, nais kong yung sinasabi mo, Pastor, na ikaw, na si Kristo ay maging parte ng ako, nais ko siyang tanggapin sa akin. If this is just the first time, at nais mong tanggapin si Yeso Kristo sa iyong puso, today, I want you, kung nakapikit ang mga mata ng lahat, maging yung mga nakikinig sa ministry niya, this is your first time. Nakita mo kung gaano kaganda ang kinalalagyan ng sino mang na kay Kristo. May malaking pagbabago siyang ginawa sa buhay ng ngayon, ang salitang ito ay buhay sa iyong puso. Kung sino man dito ang nais tumanggap kay Hesus Kristo, nakikita mo ang iyong pangangailangan. Kung sino man dito nakapakinig, nais kong tanggapin si Kristo, sinasabi mo sa iyong puso, nais kong taas mo ang iyong kamay ngayon. With all boldness, sasabihin, God! Ito ang aking kamay. Salamat sa mga kamay na yan. This is your first time, you will just accept Him. Salamat sa kamay na yan. God bless you. God bless you. Okay, ulitin ko, hindi si Chris, hindi Lord of the Harvest, hindi si Pastor, hindi ang mga tao dito ang tinanggap mo. This church cannot save you. This church cannot change your life. But the God of this church can do something. Can do all things for you. He can save you. And He can put you sa panahon, sa bagay, sa lugar na gusto niyang ilagay ka. Papaguhin ka niya, tutulungan ka niya. He will put His divine power in your life. Habang nakataas ang kamay na yan, I want you to pray with me. Tatanggapin mo si Yeso Kristo. Tatanggapin mo siya, papapasukin mo siya sa iyong puso ngayon.
At kapag ito'y nilagay mo sa iyong puso, inari mong ito'y sarili mong panalangin, sasabihin ko sa iyo ngayon, kapatid, ikaw ay tatanggapin ng ating Panginoong Hesus, ikay kanyang patatawarin, at ikaw ay aangkinin niyang sarili niyang anak. Sa oras na ito, habang nakataas ang ating mga kamay, itong mga bago na tumatanggap sa ating Panginoon Jesucristo, nais kong sumunod ka at padaanin mo ito sa iyong puso. Gamitin mo ang iyong mga labi. Sabihin mo ngayon habang nakataas ang iyong kamay, Panginoong Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naririto po ako. Binubuksan ko po ang aking puso. Isinusuko ko po ang aking buong buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po, ako'y nagkasala. Ako po'y nagpapakumbaba. Linisin mo po ako sa aking kasalanan. Sa oras nito, ikaw na ang magpuri. Ikaw na ang maging hari. Ikaw na ang maging Diyos ng akin pong buhay. Ikaw na ang masusunod. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa aking pangalan. Ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita. O pagharian mo, O Diyos, ang buhay kong ito. Sinusuko ko po na. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Kung tinanggap mo, sumunod ka sa panalangin ito, kapatid. Tinanggap ka ni Kristo. Ikaw ay nakipagbati na sa Kanya. At ikaw ay tatanggap ng pagpapalang Kanyang nasang ibigay sa mga taong magsisampalataya sa Kanya. Now, I want everybody here today in this place to lift your hands together. Let us lift our hands mula sa mga sulok ng church na ito. You know why? You are chosen. You are elected by God. You know what? You are special. You are dearly loved. You are sitting in the place of authority. And you are totally free. Don't believe in the lies of Satan. Huwag mo sabihin hindi ka nagkakayang gamitin. Huwag mong paniwalaan si Satanas. No. Sapagkat pagpapalain niya ang gawa ng iyong mga kamay. Pagpapalain niya ang buhay mo ito. You have to start to believe, yes Lord. Yes, oh God. I believe I'm special. I believe I am dearly loved by you, Lord. I believe that I am totally free from my sin. I believe, Lord, hallelujah, that you have chosen me. I'm elected. And I believe that I stand in a seat of authority. I believe that. Hallelujah. And you know what? Makikita mo ngayon, when you start to pray, pray for something, pray for somebody. When you rebuke the devil, oh yes, sabi ng salita ng Diyos, resist the devil and he will flee from you. Because the enemy is a spiritual being. He can see your spiritual being, your spiritual man, taking charge over them. Listen, you are now sitting with Jesus. Oh yes, Lord, Lord, we're lifting our hands together. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa Lord of the harvest. At ang mga kapatid namin nakikisa sa panalangin ito sa Ustream. Lord, we thank you. We owe you, Father God, and we will do, Lord God, what you expect us to do, Lord. Thank you, Father God, for arming us. Thank you for we have this mercy. Oh God, salamat, Panginoon. At tunay, O Diyos, from now on, this will change our viewpoint sa buhay na ito, Panginoon. This will make us more positive. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the honor and glory is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
God bless you po. Pwede po tayong makuha.